Yes po, muli po isang magandang araw po at araw po ng Lunes, mga kabarangay. So yun nga po, napakarami na naman na naglalabasan po na mga balibalita at mga kwento o content po ng magkakaibang content creator. At nakapokus na naman ang usapin po sa pagpapile po ng petisyon ni Atty. Macalintal sa Korte Suprema. Siyempre po, ang aking taus-pusong pasasalamat sa lahat po na nakasubscribes na at sa mga hindi pa po nakasubscribes, kayo po ay aking inaanyayahan. Mga kabarangay, pakiclick po ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. At siyempre po, may mga content creator po na kakakitaan na pabor po sila para ma-postpone ang halalan. At meron naman po na pabor naman para matuloy po ito. At merong nasa level o nasa gitna lamang po, mga ka-coiners. Kaya kahit paano po ay nagbibigay talaga ng kalituhan sa mga sa nakakarami. Pero yun nga po, palagi nasa basic o back to basic po tayo. Ang nangingibabaw po ngayon ay ito pong Republic Act 12232 na nagsasabi na ang halalan po ay nakatakda sa November 2, 2026. Sa mga nagtatanong naman po kung makakahabol pa yung 3-termer, malinaw naman po na nakasaad sa provision na hindi na po makakahabol yung 3-termer ngayon, mga kabarangay. Yan po ang malinaw na nakasulat doon po sa nasabing naging ganap na batas na Republic Act 12232. Hindi na po pwedeng humabol yung 3-termer po ngayon. Pwede kang umabol kung ikaw ay dating kapitan, hahabol ka na kagawad. At kung kagawad ka, magpapataas ka po, hahabol ka, hindi na sa same position, mga kabarangay. Magkakaroon po ba ng argumento o oral argument? Ano kaya ang magiging hatol po ng korte? Mag-i-issue po ba ito ng TRO, mga kabarangay? At yan nga po, ilang araw, oras, o buwan ang kanyang desisyon. Yan po yung mga katanungan ng magkabila, pabor man o hindi sa halalan. Na siyempre po walang nakakatiyak kung kailan or hanggang saan kailan siya aakto, mag-i-issue ba siya ng TRO o hindi. Mga kabarangay, atin pong inihintay. At nasa Korte Suprema na po kung ano ang kanyang magiging desisyon, kung ano ang kanyang magiging tingin sa mga argumento po o sa argumento ng magkabilang panig. Malinaw po na lumalabas sa argumento po ng nagsulong ng batas, yun nga po, isa sa mga argumento nila na kailangang mapagtuunan ng pansin o focus itong BARM election. So, ibig sabihin ay parang nagiging sagabal itong BSKE, kaya dapat itong ma-postpone. At yung iba naman ay sinasabing pagtitipid po para makatipid. Yung iba naman po ay sinasabi or dagdag na argumento nila ay 2 years lamang po yung mga nakaupo ngayon na unconstitutional daw. Kailangan 3 years. Isa po sa pinaka-main argument nila na naririnig natin ay yun nga po, hindi po sila nagpo-postpone, hindi rin po sila nag-e-extend, manapay nag-fix lamang sila ng term. Yes po, inayos daw po o ipinix lamang yung termino po ng mga nakaupo na mula po sa 3 taon ay ginagawa na nga na 4 na taon. Yan po yung mga narinig natin na mga argumento po ng mga nagsulong ng term setting bill. Hindi po natin alam. Siyempre, baka may sikreto pa silang weapon. Kapag nandyan na po sa oral argument, ay makikita po natin at maririnig kung ano pa po yung mga magiging argumento po nila, mga kabarangay. At sa mga magiging argumento naman po ni Atty. Macalintal ay malinaw po na sinasabi niya na ang nasabing term setting bill po ay pamagat lamang at isang uri ng panlilinlang. Na sinasabi po niyang napapaloob dito ang pag-postpone po ng halalan, pag-extend sa mga nakaupo, hold over capacity,
At isa pa po sa kanyang sinasabi ay yung one title, ito po ay maraming subject. Dapat daw po isang titulo ay isang objektibo lamang. Ganun din po mga kabarangay, sinasabi po ni Atty. Makalintal na dapat po ang isang batas ay perspective at hindi po ito retroactive. Isa pa po sa madalas po na sinasabi ni Atty. Makalintal na talagang mukhang hindi po pinag-aralan ng mga nagsulong nito ang batas po na naaprobahan na ito o na naging Republic Act na nga. Dahil ang petsa po ng halalan na tinakda po nila ay November 2, 2026. Ito po ay araw ng paggunita sa mga banal or araw po ng mga kaluluwa, mga kabarangay, na isang tradisyon po sa ating mga Pilipino na pagbubuklod-buklod po ng mga pamilya. So lahat po tayo ay may kanya-kanyang pananaw o nakikita sa usaping ito. Pero tiyak po na magkaiba ito. Mayroong magiging pabor para mapospon po ang halalan at meron din namang magiging pabor para ito po ay matuloy. At ako naman po mga kabarangay, ang personal ko pong pananaw o nakikita sa usaping ito ay kung matutuloy man po ang halalan sa November 2, 2026, ito po ay dahil sa technical po. Dahil sa technicalidad. Ibig kong pong sabihin ay baka kung hindi po mag-issue ng TRO ang Korte Suprema ay baka gahulin nga sa panahon sa kanilang pagdidesisyon at maaari na kahit muli itong madeklara na unconstitutional ay postpone pa rin po ang halalan. Yan po yung nakikita ko kung paano mapopospone ito. At kung ang pag-uusapan naman po ay legalidad or constitutionality, ang nakikita ko po dito, kagaya po ng palagi kong sinasabi na may gusot po ang batas na bagong batas na ito. Kaya napakahirap po na makalusot. So, kung lalo na kung mag-i-issue po ng TRO, ang Korte Suprema ay tiyak na tiyak po na matutuloy na ang halalan sa December 1, 2025. At base po sa argumento ng magkabilang panig, bagamat hindi po natin naririnig pa yung talagang argumento ng magkabila, ay nakikita po natin or nakikita ko po na personal na talagang wala pong compelling reason or wala pong sapat na dahilan itong mga nagsulong na ito para mapospon ang halalan ng sapat po na katibayan para ipospon nga ang halalan dahil hindi po ito nakakitaan ng compelling reason kagaya ng kaguluhan, sakuna. Marami po pong mga guidelines na ibinigay po ang Korte Suprema nang ideklara po na unconstitutional yung nakaraang pagpo-postpone. So kung babasahin po yung mga nakasulat doon na guidelines, ay parang wala pong pumasok kahit isa sa argumento po ng mga nagsulong nito. So yan po yung personal na nakikita ko at aking pananaw sa usaping ito na maaari naman po na magkaiba tayo ng pananaw or may kahalintulad po ako na paniniwala. Ano man po ang magiging pananaw po ninyo, ay igalang po natin ang magkabilang panig. Dahil ang desisyon po ay nasa Korte Suprema na po. At sana nga po ay kung ano man po ang maging desisyon o hatol po ng Korte Suprema, sino man po ang kanyang panigan. Ma-postpone man po ang halalan sa December 1, 2025 or matuloy po ito, sana po ay magkaisa po ang lahat dahil ito po ay pagresolba sa isang sigalot. At kung sino man po ang kanyang panigan ay atin na lamang pong unawain at suportahan sana mga kabarangay. May mga eksperto naman po na nagsasabi na maaaring sa 2026 na nga maganap ang halalan pero baka hindi po November 2. Pwede daw po na maaaring mangyari ito sa buwan po ng Enero, Pebrero hanggang Marso. At yan daw po ay nasa diskresyon na po ng
COMELEC, ayon po sa kanila, ay pwede niyang hilingin ang ganitong pagkakataon kung ang kakatigan po ng korte ay maideklara na unconstitutional nga po ang bagong batas po na ito. At sinasabi po nila na yan po ay hindi matatawag na extension kung hindi ay pagmumove lamang po or pag-usog ng kaunti. Mga kabarangay, magamat yan po ay galing sa mga eksperto, tanging Korte Suprema lamang po ang magdesisyon. Coiner's ring.